Maligayang pagbabalik sa One Tamad Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 2005 action thriller film na pinamagatang A History of Violence. Ang pelikulang ito ay umiikot sa dating hitman na pilit kinakalimutan ang madilim niyang buhay, pero sa di inaasahan, tila ayaw siyang tantanan ng kanyang nakaraan. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa dalawang lalaking nagngangalang Jones at Billy, kalalabas lang sa isang maliit na tindahan sa labas ng bayan. Dahil ubos na ang supply ng kanilang inuming tubig, hiniling ni Jones kay Billy na bumalik sa loob at kumuha ng tubig. Sa pagpasok muli ni Billy sa tindahan, ipinakita ang mga nagkalat na bangkay at mga dugo. Nagpapahiwatig na sina Jones at Billy pala ay isang gang ng mga magnanakaw na madalas tina-target ang maliliit na tindahan sa labas ng bayan. Habang pinupuno ni Billy ang tubig, biglang may lumabas na batang babae mula sa pinagtataguan nito. Tila doon nagtago ang batang babae habang nagaganap ang patayan. Sa kadahilan ng ayaw ni Billy mag-iwan ng anumang ebidensya o saksi sa krimen na ginawa nila, hindi siya nag-atubiling tapusin ang inosenteng batang babae. Lumipat ang eksena at pinakilala tayo sa ating bida na si Tom Stoll, nakabubukas lang ng kanyang karinderya sa isang maliit na bayan sa Indiana. Si Tom ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Jack, na isang high school student. Sa araw na iyon, si Jack ay nakikilahok sa isang laro ng baseball at nagawa niyang dalhin ang kanyang koponan sa tagumpay. Gayunpaman, habang nasa locker room, nilapitan si Jack ng isang binata na nagngangalang Bobby. Tila hindi matanggap ni Bobby ang pagkatalo ng kanilang koponan kaya binalingan niya ng galit si Jack at hinamon niya ito ng suntukan. Pero dahil ayaw ni Jack na masangkot sa kahit anong gulo, pinakiusapan niya si Bobby na tigilan na ang pang-iistorbo sa kanya at sinabing oo duwag na siya at natatakot kay Bobby upang sa ganun ay tantanan siya ni Bobby. Balik kay Tom, nagliligpit na sila ng kalat sa kainan kasama ang kanyang mga empleyado dahil malapit nang magsara ang tindahan. Dalawa na lang ang customer na tinatapos pa ang pagkain doon. Maya-maya, sina Jones at Billy ay pumasok sa kainan at nag-order ng pagkain kay Tom. Subalit magalang na sinabi ni Tom sa dalawang lalaki na hindi na sila naghahain ng anumang mga order dahil magsasara na ang tindahan. Nang marinig ito, mukhang nairita si Jones at agad na sinigawan si Tom. Dahil sa ayaw ni Tom gumawa ng gulo sa kanyang kainan, pumayag siya na pagsilbihan sila. Sinabihan ni Tom ang kanyang waitress na mauna na silang umuwi at siya na ang bahala. Subalit, nang tumungo na ang babae sa pinto at lalabas na sana, agad na tumayo si Billy at hinarangan ang waitress. Pagkatapos ay inilabas ni Jones ang kanyang baril at nagdeklara ng hold up. Binantaan niya si Tom na ibigay ang lahat ng pera. Sa pagkakataong ito hindi na umimik si Tom at agad gumawa ng aksyon. Nabigla ang lahat ng nakasaksi sa mga kilos ni Tom dahil hindi nila inaasahan na si Tom, na mukhang ordinaryo at palaging magalang at palakaibigan sa iba, ay madaling pinatay ang mga kriminal na para bang isang propesyonal na hitman. Pagkatapos ng insidenteng iyon, iniulat ng lokal na media ang mga kabayanihan ni Tom at itinuring nila siyang isang tunay na bayani. Pagkatapos ang asawa ni Tom na si Edie ay sinundo si Tom sa ospital para iuwi siya. Nagtipon ng mga tao sa labas ng ospital at binati si Tom bilang isang bayani. Kahit na siya ay nasa bahay, may mga mamamahayag pa rin ang naroon upang interviewin si Tom. Ngunit magalang niyang pinaalis ang mga ito at sinabing normal lang ang ginawa niya at kahit sino rin naman ay ganun din ang gagawin. Nang pumasok si Tom sa bahay, proud na proud si Jack sa kanyang ama dahil sa ginawa nito at naging bayani pa. Samantala, dumungaw sa bintana si Edie at nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan sa kanilang bahay. Inakala niyang mga media crew lang ito na gustong mag-interview sa kanyang asawa kaya hindi niya na ito pinansin pa. Makalipas ang ilang araw, muling nagbukas ang kainan ni Tom, ngunit sa pagkakataong ito, ang kainan ay puno ng mga bisita na gustong makilala si Tom. Napakaraming bisita ang dumating. Dumating din doon si Edie para tulungan si Tom at ang kanyang mga empleyado. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng eleganteng terno ang dumating sa kainan ni Tom. Ang kanilang pinuno, si Carl Fogarty, ay tinawag si Tom sa pangalang Joey Cusack.
Gayunpaman, nagmaang-maangan si Tom at sinabing hindi siya si Joey Cusack at ang kanyang pangalan ay Tom Stoll. Dahil dito tinanggal ni Carl ang kanyang salamin at tinanong kung nakikilala at naaalala siya ni Tom. Ngunit itinanggi pa rin niya ito at iginiit na Tom Stoll ang pangalan niya. Hindi na ito pinansin ni Carl at saka umalis sa lugar na may nakakalokong ngiti. Pagkaalis ng grupo, tinawagan ni Edie si Sheriff Carney upang iulat ang 3 kahina-hinalang lalaki na bumisita sa kanilang kainan. Matapos matanggap ang ulat, agad na hinabol ni Sheriff Carney ang kotse ni Carl at tinanong si Carl kung ano ang pakay nila dito sa lugar at pinagbantaan na wag silang gagawa ng gulo dito. Pero tumugon si Carl na gusto lang niyang i-enjoy ang kape sa tindahan ni Tom. Pagkatapos nito, nagtungo si Sheriff Carney sa bahay nila Tom at Edie at sinabi sa kanila na si Carl ay isang boss ng kriminal mula sa Philadelphia na kilalang kilala sa pagiging napakawalang awa sa pagsasagawa ng kanilang mga gawaing kriminal. Ganun pa man, laging nakakatakas sa kulungan si Carl at ang kanyang mga alipores dahil marami silang pera at koneksyon. Pagkatapos ay tinanong ni Sheriff Carney si Tom kung may problema siya kay Carl at sa kanyang mga alipores. Kaya sinabi ni Tom na inakala daw ni Carl na siya ay si Joey Cusack, ngunit walang nalalaman si Tom patungkol kay Joey Cusack. Kinabukasan sa araw ng linggo, napagdesisyonan ni Tom na pumunta sa kanyang kainan para pakalmahin ang isipan. Habang si Tom ay humihigop ng kanyang kape na nag-iisip, napansin niya ang kotse ni Carl na nakaparada sa harap ng kanyang tindahan at pinagmamasdan siya. Hindi nagtagal ay umalis na ang sasakyan doon. Si Tom, na nag-aakalang pupunta si Carl sa kanyang bahay, ay nagmadaling lumabas ng tindahan at tinawagan ng kanyang asawa habang tumatakbo ito sa kanyang bahay. Hiniling ni Tom kay Edie na kunin ang shotgun sa ibabaw ng aparador kung sakaling atakihin sila ni Carl at ng kanyang mga tauhan. Long story short, naunang nakauwi si Tom. Tinanong ni Edie kung ano ba talaga ang nangyayari. Si Jack na nag-aalmusal ay nagulat din dahil ngayon lang niya nalaman na may baril pala ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Edie at ang kanilang bunso na si Sarah sa isang shopping center. Gayunpaman, habang abala si Edie sa pamimili, biglang nawala si Sarah. Nagsimulang magpanik si Edie at hinanap si Sarah. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang kanyang anak na babae bago pa may mangyaring masama. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Carl. Inihayag niya kay Edie ang tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang asawa na nagngangalang Joey Cusack, ang pinakakinatatakutang hitman sa Philadelphia at binan sa Gang Ghost. Sinabi sa kanya ni Carl na si Tom ang sumugat ng kanyang mata. Tinanong niya din si Edie kung hindi ba ito nagtataka kung paanong nagawa ni Tom na patayin ang mga magnanakaw sa kanilang tindahan ng ganun kadali na imposibleng magawa ng isang normal na tao lang. Gayunpaman mas pinili ni Edie na wag siyang paniwalaan sabay umalis. Samantala, sa paaralan, si Jack ay makikitang target na naman ng pambubuli ni Bobby at ng kanyang mga kaibigan. Ininsulto at hinamak nila ang pamilya ni Jack, tinawag pa nga nilang mamamatay tao ang kanyang ama. Dahil na insulto nila ang kanyang pamilya, hindi na ito natiis ni Jack at nilabanan sila. Get over there! Are you laughing now, you motherfucker? Gayunpaman, dahil sa away, nasuspinde si Jack sa paaralan kaya pinagalitan siya ng kanyang ama. Nagbigay ng payo si Tom kay Jack na ang karahasan ay hindi ang tamang solusyon upang malutas ang bawat problema. Gayunpaman tumugon si Jack sa mga salita ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga aksyon na ginawa nito sa mga tulisan. Nang marinig ito, nagalit si Tom at sinampal si Jack, dahilan para maglayas ito at agad nagsisi si Tom sa ginawa niya. Sa kasamaang palad, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Carl sa kanilang tahanan na hawak ng bihag si Jack. Hiniling ni Carl kay Tom na kailangan niyang sumama sa kanila sa Philadelphia dahil may gustong makipagkita sa kanya. Dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang anak, sinabi kaagad ni Tom na handa siyang sumama sa kanila sa Philadelphia, basta't palayain nila si Jack. Pumayag naman si Carl at saka pinalaya si Jack. Matapos matiyak na nasa bahay at ligtas na ang kanyang pamilya, binawi ni Tom ang kanyang mga salita at sinabing hindi siya sasama sa kanila at babalik sa Philadelphia. Nang marinig ito, inutusan ni Carl ang kanyang mga tauhan na dalhin si Tom ng puwersahan. Ngunit walang kahirap-hirap na dinisarmahan sila ni Tom.
Gayunpaman, nagawa ni Carl na barilin si Tom sa balikat hanggang sa mapahiga si Tom na walang magawa. Nang papatayin na ni Carl si Tom, tinanong niya si Tom kung mayroon siyang huling salita na sasabihin bago siya patayin. Sinabi ni Tom na dapat ay pinatay niya na si Carl habang nasa Philadelphia pa. Biglang dumating si Jack at binaril si Carl na ikinamatay nito. Pagkatapos ay isinugod si Tom sa ospital para sa intensive care. Hindi nagtagal, dumating si Edie para makita siya. Pagkatapos ay kinumpronta niya si Tom tungkol sa totoong pagkakakilanlan nito at sinabing nakita niya ang katauhan ni Joey Cusack sa mga aksyon ni Tom habang pinapatay nito ang grupo ni Carl. Sa wakas ay inamin na ni Tom na siya nga ay si Joey Cusack, isang hitman na madalas na nagtatrabaho para sa mga gangster sa Philadelphia. Gayunpaman, nagpasya siyang ibaon ang kanyang madilim na nakaraan bilang assassin at nagsimula ng isang bagong normal na buhay pagkatapos makilala si Edie, ang tanging babaeng minahal niya. Nang marinig ang pag-amin na ito, mukhang galit at bigo si Edie kay Tom na inilihim ito sa kanya. Pagka-uwi, mas nahiwalay si Tom sa kanyang pamilya. Maging si Jack ay mukhang dismayado sa kanyang ama nang malaman na isa pala siyang mamamatay tao. Pagkatapos ng insidente, bumisita si Sheriff Carney sa bahay ni Tom upang magtanong tungkol sa insidente na ikinamatay ni Carl at ng kanyang mga tauhan. Tila naghihinala siya kay Tom, lalo na pagkatapos kumalat ang chismis na pinaghihinalaan siya bilang isang assassin. Sa hindi inaasahan, nagpasya si Edie na tulungan si Tom at nakumbinsi si Sheriff Carney na ang kanyang asawa ay ganap na inosente at hindi siya si Joey Cusack na sinasabing isang hitman. Sinabi ni Edie na ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng maraming problema mula noong insidente ng pagnanakaw sa kainan at nakiusap sa sheriff na huwag nang dagdagan pa ang mga problema ng kanilang pamilya. Nang marinig ito, naging hindi komportable si Sheriff Carney at agad na umalis. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tulog ang lahat, biglang nagising si Tom pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa isang lalaki na nagngangalang Richie na mula sa Philadelphia. Hiniling niya kay Tom na magmadaling makipagkita sa kanya at nagbanta na kung hindi siya pupunta ay si Richie mismo ang pupunta sa bahay niya. Dahil ayaw ni Tom ilagay sa panganib ang kanyang pamilya, nagpasya si Tom na pumunta ng mag-isa sa Philadelphia. Pagdating doon, nakilala ni Tom ang isa sa mga tauhan ni Richie sa isang bar at dinala siya upang makipagkita kay Richie sa kanyang tirahan. Si Richie, ang pinakaiginagalang na crime boss sa Philadelphia, ay nakatatandang kapatid pala ni Tom at ang pangalan nito ay Richie Cusack. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap tungkol sa bagong buhay ni Tom, ipinahayag ni Richie ang kanyang pagkabigo kay Tom dahil sa iniwan nitong malaking problema mula nang umalis ito sa Philadelphia, at si Richie ang sumalo ng kanyang mga problema laban sa kanilang karibal na gang na nagsanhi ng matinding damage at pagkawala ng kanyang katayuan sa mundo ng krimen. Dahil dito napagtanto ni Tom na ang kanyang mga aksyon sa nakaraan ay humadlang sa tagumpay ni Richie bilang isang crime boss na namamahala sa buong lugar ng Philadelphia. Si Tom, na ayaw nang masangkot sa problema ng kanyang kuya, ay nagtanong kay Richie, "Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para maitama ang mga bagay-bagay." Mahina hong tumugon si Richie, "Ang kailangan mo lang gawin, Joey, ay mamatay ka," sabay tumalikod upang hindi nito makita ang pagpatay sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, agad na nagmaneho si Tom pabalik sa kanyang tahanan sa Indiana. Sa wakas ay nakauwi na siya habang naghahanda ang kanyang asawa at kanilang mga anak para sa hapunan. Nagsimulang mag-alok si Jack ng pagkain kay Tom pagkatapos ng tensyon at awkward na sandali at inanyayahan ni Edie ang kanyang asawa na umupo doon kasama nila, hudyat ng muling pagtanggap ni Edie kay Tom sa kanilang buhay. Ang moral na matututunan sa pelikulang ito ay ang huwag sumuko sa pagsisisi at pag-iwan sa madilim na nakaraan. Dahil lahat ng tao ay may karapatang magsimula ng bago at mas magandang buhay para maabot ang mas magandang kinabukasan.